A stronghold, basta ang stronghold, by definition, is a high place. It is walled. It is a fortress. Sinabing fortress, kampo. Sa gera, ano ang pinaka-secured and safe place? Yung kampo. Bakit? Kasi doon nakatira mga sundalo. Bukod sa ito ay may wall, hindi ka basta pwedeng pumasok sa gate kasi secured. That's the idea of a stronghold. Ang Panginoon is our stronghold. What's the idea? We are safe in Him. What? Kaya nga mahalaga ma-define natin, ma-realize natin ngayong umaga, sino ba yung aking stronghold? Sino ba? Kaya nga ang tanong ko kanina ano ba nagpapaligaya sa'yo? Kasi alam nyo, so pwede kang ma-deceive ng kamunduhan into thinking na dito ako maligaya kaya dito ako magpapatuloy. Ang dami kong mga kilalang ganun. Hindi mo siya pwedeng baguhin. Siguro hanggang mamatay siya. Doon lang siya. Wag mo kong pakialaman, buhay ko to May mga anak na ganun ang katwiran. O pues, dapat maintindihan nyo na mali yun. Kasi kung hindi ka sa Panginoon nakakapit at sa iba ka nakakapit, delikado ka. The world passes away and the lust thereof. Take note, bakit kaduktong dun sa mundo yung lust? Bakit? Kasi yun yung nagpapaligaya sa isang taong wala kay Kristo. Kasalanan. At yun din kung bakit hindi ka kakapit sa Panginoon. Kasi istorbo. Relasyon mo sa mundo. Kaya mamimili ka Si Mrs. Lot, nagkaroon ba ng choice? Yes. Palabas na nga siya Kaya hindi lahat na nagsisimba, sumasamba. Obviously, si Mrs. Lot kasamang nagsisimba. Ba't siya naiwan? Pinaalala niya teka muna, ang puso ko nasa mundo Saan ba ako pupunta? Saan ba pupunta to? Baka hindi ako magiging maligaya ron. Hello? Ang dami na nating nabigay na yung mga illustration. Pag hindi pa natin talaga naiintindihan yung kahalagahan nito, ewan ko na lang. Nakita mo na Ina? Stronghold. Gusto ko lang yan. A stronghold is a fortified place or a fortress. It is a place of refuge. It speaks of a defense. Usually, it speaks of the highest. Hindi fort yan na pier yan, fort. Fort. F-O-R-T. Ibig sabihin, it is a safe place. It is a place of safety. Pag sa Panginoon tayo nakakapit, papasok ka ng kaligtasan. Amen? Mamaya makikita natin yan. Kasi sabi ng Lord, for where I am, there you may be also. Take note. Kaya napakalaga ng relasyon sa Diyos. Napakalaga kung kanino ka nakakapit. Kaya wag mong i-expect papasok ka ng langit kung hanggang ngayon nakakapit ka sa kasalanan. Kasi dalawa lang yan repent or perish. Maraming mapupunta ng impyerno, akala nila papunta sila ng langit. Bakit? Hindi nila sineryoso kanilang buhay Kristiyano. Akala nila yung pamumuhay ng naligtas sa biyaya, pwede magkasala ng wantusawa.
Parang gano'n. Kasi kung tunay na natikman natin yung biyaya ng kaligtasan, kapatid, ang isang palatandaan nito, pagbabago ng buhay. Kaya ka susunod. Kasi the more na sumusunod ka, the more binabago ka. Hindi ka naman nagbago sa sarili mo. Hindi. Yung biyayang natanggap mo, yun yung nagtulak sa atin para magbago. Bakit? Kasi nagkaroon tayo ng pagnanasang sumunod. Submit, serve, o kadalasan, hindi na-emphasize yung ikatlo. Stronghold. Kasi doon, magaang ang kapit ng may mga Kristiyano na ayoko naman sabihin agad na hindi Kristiyano. Pero aminin natin, marami balang araw ang masisipwreck. Kasi sino yung tatalikod sa pananampalataya? Napapahaba yung introduction ko. Pumapasok na ako sa punto ko. Sino yung balang araw masisipwreck? Sino? Yung komportable sa kanyang buhay habang namumuhay sa kasalanan, pero naniniwala siyang Kristiyano siya. Sila yung shipwreck. In the last days, perilous time shall come. Some shall depart from the faith. Take note. So, merong falling from grace, hindi falling from grace yun. Shipwreck yun. Some shall depart from the faith. Nasa pananampalataya. Yun yung akala nila. Pero mapapatunayan na talaga wala sila sa pananampalataya kasi iiwan nila. At nangyayari na ngayon yan. Nangyayari na ngayon yan. Kaya yung simpleng panlalamig sa pananampalataya, Kristiyano siya. Kaya nga, dapat i-determine na natin ngayon. Ano ba itong panlalamig ko? Palatandaan ba ito na hindi ako tunay? O palatandaan ito na nais ng Panginoon tawagin ako para bumalik sa Kanya kasi napawalay ako sa Kanya. Kasi posible yun. Posibleng mag-backslide ang isang Kristiyano. Ano yung backslide? Yung medyo bibitaw. Yung medyo lilis ng konti. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kang liliko sa kaliwa o kanan. Diretso lang. Ha? Huwag kang liliko sa wala at sa tuo. Diretso lang. Tinanong ko si Tata. Ano sa Bisaya yung diretso? Straight. English yun. English na Binisaya. Pastor, gano'n lang yun. Straight. Kasi tuo, wala. Kaya mga nangangaliwa, walang mangyayari sa iyo. Wala eh. So, okay lang ba? Hindi naman kayo nainip? Ito. Susundin ko na itong kauna-unang outline ko. Babalikan ko. Yung ibang in-introduce ko sa inyo, pampagising lang. Kasi karamihan doon sa mga senior ko sa inyo, hindi ko pa narinig dito. Katulad na yung manlalamig. I used to believe, kasi narinig ko, na mga non-Christians yun. Kaya wala kang aasahan doon, talagang malamig na sila sa Panginoon. So malamig eh. In the first place, wala naman silang naging init eh. Kung hindi ka Kristiyano, wala kang pag-ibig sa Panginoon. Meron ka reliyon. Kaya nga, hindi lahat na nagsisimba, sumasamba. Maring linggo-linggo yan, baka lumalakad pa ng paluhod yan sa simbahan. Di ba? Pero Kristiyano ba sila? Hindi. So, stronghold. Yung New Testament na nakita ko, 2 Corinthians chapter 10, yung stronghold na binabanggit doon, kasalanan niyo. Nasa ng laman. Na ministry ng Holy Spirit is to pull down the stronghold. Kasi aminin natin, dalawa ang puwersa na nag-aagawan sa isang Kristiyano.
Kaya every time pinapangaralan natin ng mga anak natin para magtino, sabi sa Book of Jude, hinahatak natin sila sa apoy. Papunta sila sa apoy, hinahatak sila. Hindi ako papayag, mapunta ka riyan, dito ka. Kaya habang nagsisermo ng magulang, ministry ng magulang yun para wag ka mapariwara. Imbis na mainis ka, halika mo pa yung nanay mo at sabihin mo, thank you ma. Talagang love mo ko. Kasi sino magulang ang gusto niya mapariwara anak niya? Aber? Hello? So, pulling them out of the fire. So, every time nakakapakinig ka ng pangaral mula sa magulang, in fact, every time nakakapakinig tayo ng pangaral mula sa salita ng Diyos, we are being pulled out of the fire. Kasi kung walang mangangaral sa'yo, dire-diretso ka. Hindi ka na magpo-post. Hindi ka na mag-iisip. Every time makakapakinig ka ng ebanghelyo, nare-realize mo, oo nga no, teka muna, mali yung nandas ko. Hello? Ano yung right response pag nakapakinig ka ng pangaral at nakonvict ka? Ano yung right response? Repent. Nagkasala ka? Nobody is condemning you. Pero repent. Kasi kung meron mang makakapagsimula ng pagbabago sa buhay ng isang tao, walang iba kundi sarili niya. Tama? Kung pwede nga lang mga magulang kami magbago para sa anak namin, gagawin namin. Kaya lang hindi pwede. Kasi hindi namin katawan yung katawan niyo. Hello? Kaya kung sisirain niyo yung katawan niyo, wala kami magagawa. Pwede namin kayong pangaralan. Pero may magagawa ka, pwede ka magbago. Tigil mo yung mga kalokohang ginagawa mo. Sino makikinabang? Magulang? Of course not. So, ito na. Look at Psalm chapter 9 verse 9. Ito na yung promise ko kay Ina. Sabi ko kay Ina, Ina, papaliguan kita ng talata sana makasunod ka. Oo, pastor, susunod ako hanggang pulpit. Hehe. Psalm chapter 9. Look at verse 9. Ang ganda. Tignan niyo. Speaking of God, our refuge, our stronghold. Ang tatargetin natin dito, i-strengthen natin yung ating eternal security. Para maging secure talaga tayo na I'm saved. Yung topic natin dun sa Holy Week, yung future glory. Ito, para ma-appreciate natin. Dun tayo papunta. Kung Kristiyano ka, ligtas ka, nasa iyo si Kristo, masunurin ka sa Panginoon, palatandaan na tunay ka ligtas kasi kung di ka masunurin. Checkin mo ang sarili mo, ligtas pa talaga ako. Kasi yung anak ng Diyos na pinatawad sa kasalanan, may pinatawad na kasalanan. Hindi ka nananatili sa kasalanan. Tama? Oh, okay. Psalm chapter 9 verse 9. But the Lord, teka, 7 pala yan. The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. So stronghold. This will cure our double-mindedness. Pag-iisipan natin ngayong umaga, kanino ba talaga ako? Kasi kung sa Panginoon ako, siya lang, wala na iba. Alam niyo kung ano naging problema ng rich young ruler? Sinunod na niya lahat. Sinunod niya. Pero nakita ng Panginoon, may kahati siya sa puso niya. Nag-double mind siya. So, binigyan ng solusyon ng Lord. O sige, para talagang tayo na. Iwanan mo yan. Simple lang, ano?
Pero hindi, kung ikaw rin nasa kalagayan niya, mahirapan ka rin. Bakit? Kayamanan yung pinag-uusapan. Yung kayamanan doon, nire-represent doon ang mundo. Kasi kay Kristo, binibigay ng Diablo, bibigay ko sa iyo lahat. Nakakalimutan ng Diablo. Ang Panginoon ang may-ari ng lahat eh. Hello, mauuto mo ba, Panginoon? Pero yun yung problema nung rich young ruler. He is covetous. Hindi lang siya mayaman. Mahal niya yung kanyang kayamanan. Bakit ko nasabi yun? Hindi niya pa pwedeng iwanan. Sabi ng Lord, iwanan mo yan. Benta mo, talikuran mo, sumunod ka sa akin. Sumunod ba siya? Hindi. Why? Kasi pinili niya ang kanyang kayamanan. Ang Lord, naghihintay lang eh. Nakabukas na yung kamay niya. Lord, halika, sumunod ka na. Kaya lang, unahin mo dispatchin niya. Kasi kaagaw ko yan. May kaagaw ba ang Panginoon sa buhay mo ngayon? Meron ba? Dispatchin mo yan. Bakit? Kasi hindi mo siya pwedeng paglingkuran. Kasama yan. Naintindihan ba? May bibitawan ka, may kakapitan ka. Kaya depende kung ano pasya mo ngayon. Kung sinibibitawan mo, o kakapitan mo. Yung mayaman, binitawan niya si Kristo. Bakit? Kasi hindi niya mabitawan ng kanyang kayamanan. Hello? Yan ang mga gusto kong expression ng mukha. Nag-iisip. Bakit? Ibig sabihin, tumiti mo ang salita ng Diyos. Nanduduro ba si pastor? Of course not. If ever nararamdaman mo na duduro ka, hindi si pastor yon. Panginoon niya. Chapter 9, verse 9. Okay. Look at verse 10. Underline the word know. And they that know thy name will put their trust in thee. Sino yung mga nagtitiwala sa kanya? Sino? Yung kumikilala sa kanya. Underline the word no. Hindi lang siya kilala sa pangalan. Hindi. Kinikilala siya kung sino siya. Kaya siya nagpapasakop. Kaya siya naglilingkod. Kaya siya nakakapit. Kanino tayo nakakapit ngayong umaga? Hello? Verse 9. Inulit na naman. The Lord also will be a refuge for the oppressed. Ay, tapos ko na basahin. For thou, O Lord, hast not forsaken them. That's it. Paano nyo malalaman yung nakakapit sa Panginoon? Sa verse 10. Nagtitiwala. The word seek is a present progressive word. Patuloy itong ginagawa. Anong ginagawa? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Alam nyo, sa maraming Kristiyano ngayon, yung Matthew 6:33, verse lang, verse. Hindi pa mumuhay. Pigilan natin na yung verse ay verse lang. Ipabuhay natin yung verse. Ano ibig sabihin ng seek ye first the kingdom of God? Sa lahat ng bagay, uunahin ng Panginoon. Hello? Meron pa. Psalm 9.
Okay. Ito, first time kong mapag-aralan ito. Ando doon pa rin sa Psalm 9. Kasi tinignan ko, ano yung context ng refuge? Binasa ko verse 1, I will praise thee, O Lord, with my whole heart. So, hindi po pwedeng 50-50, ha? I will show forth all thy marvelous works. Look at verse 2. I will be glad and rejoice in thee. I will sing praise to thy name, O thou Most High. So, nandito yung pagkilala ng buong puso. Ina-emphasize ko yung whole heart kasi hindi hati. Walang room for double-mindedness. Bakit? Kasi buo. At pagka buo, doon kang maligaya. Yun, I will be glad and rejoice in thee. May problema ba minsan na pagka nagsimba tayo, wala yung loob mo sa ginagawa mo? May problema ba yan? So, pero hindi mo iniisip na gano'n. Ang mahalaga, makapagsimba ka. Tama? Kaya sometimes, mache-check natin sarili. Yung bang pagsisimba ko, pagsamba? Bakit ganun? Nagsimba ako, masama loob ko. At dahil hindi mo na-check yung puso mo, nakikinig ka na, ang dami pang komento sa preaching. Tama? Ano problema ron? May problema sa preaching? Look at verse 3. When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence. For thou hast maintained my right and my cause. Thou sittest in the throne, judging right. Alam nyo, it caught my attention in verse 4. For thou hast maintained my right and my cause. Alam nyo, kung anak ka ng Diyos, ang Diyos ang abogado natin. Ano mang paninira ng kaaway natin, walang magiging talab sa atin. Bakit? Kasi ang Panginoon na nag-iingat ng ating karapatan, may right and may cause. Ano ba sa Tagalog ang cause? Right, karapatan. Basta anything that concerns us. Yun yung ating cause. Pag anak na, di ba, sa mga magulang, pag anak ko na yung pinag-uusapan, tatabi ko lahat. Pag-usapan natin, ano problema? May problema ba? Anak ko, pinag-uusapan natin. May problema ba? Kasi kung may problema, pag-usapan natin. Kasi problema ko yan. Tama? Ganun ang Diyos. Walang sino man pwede mag-accuse sa atin na hindi harapin ng Diyos. Oy, anak ko yan. Take note of verse 4. For thou hast maintained my right and my cause. Thou sittest in the throne, judging right. Medyo na-catch yung attention ko, hindi lang dun sa my right and my cause. Kasi natuwa ko ron. If God be for us, who can be against us? Tama? Walang pwede. Kahit ang diablo, hindi tayo pwedeng hatulan. Ikaw! Huwag kang magkunwari, ha? Kasi kung totoong Kristiyano tayo, pagdududahin tayo ng diablo, pero kung tunay tayo at alam natin yon, ang Panginoon ang kasama natin. Pero may binanggit dito ng Satan. At medyo na-intriga ako doon sa word. May word bang ganun? So tinignan ko tuloy sa dictionary, anong ibig sabihin ng Satest? Kasi nakailang pigit-pigit ako, sabi ko, baka namamali. Baka safest ito. Safest. Safest. May word bang ganun? Huwag niyo kalilimutan, yung Bible ko, King James. Marami rito sa King James, Old English.
Pero dahil popular ang King James, pinagtsagaan ng mga language expert na i-define pa rin nila kung anong ibig sabihin ng King James Version. At tinignan ko tuloy, ano yung statist? Sa Hebrew, the word statist is yashab. Yashab. Parang pagkain yan. No? Akabab pala yan. Yashab. In its primitive root, ibig sabihin, doon sa kanyang pinanggalingan kung saan man siya hango, Hebrew to yung yashab. Sa kanyang primitive root, it is translated properly as to sit down. Ang simple lang pala. Nakaupo.